Wala silang lahat sa hirap. Pero ang tagumpay na inani nina Charis Pempenco, Arnel Pineda at ang tinuguriang greatest fighter of the world, Manny Pacquiao, ay hindi matatawaran. Kaya naman, sinikap ko talagang makausap silang tatlo. Dahil ang idolo ko, bida sa buong mundo. Sa taglay nilang galing at talento, hinahangaan at pinapalakpakan sila ng buong mundo. 6 na taon si Charmaine Clarice Pempenco o Charis nang simulang pasukin ang mundo ng pag-awit. Suportado ng kanyang ina. Ang puyat at pagod, hindi nila iniinda. Umaasang mananalo para may maiuwing tropeyo o kahit kaunting perang papremyo. You have such a powerful voice. Paano mo siya pinractice? At saka, nadesisyonan mo na seryosohin na natin ito. Saang punto nangyari yun? Dati ayoko po siya nagsisinging contest. Siya po ang nagsabi. Hindi po galing sa akin, siya po ang nagsabi. Na, Mami, yayaan mo, kakanta na lang ako. Isali mo ko ng mga contest para may pera tayo. May nakita ko something sa mga, sa mga tindahan. Po, ganun kami, sasabihin po niya, sasabihin niya sa akin na, Mami, bibiling ko yan pag nanalo ko, ha. Mamaya na tayo bumili kasi malas daw yung bibili tayo, hindi pa tayo nananalo ng contest. Hindi man pinalad na magbukas ang pinto ng oportunidad sa mga singing contest. Charis! Umalingaw-ngaw naman ang tinig ni Charis sa internet. Mula dito'y napansin ang makapangyarihan niyang tinig around the world. Anong pakiramdam? Pakiramdam ko nun lumulutang po ako sa langit. Panahon po rin na pinapalakpakan po si Charis. Dumadaloy na po yung luha ako kasi nag-flashback po yung hirap namin noon. Sabi ko po, eto na po yung sinusukli niyo sa amin. Ngayon ko po naiisip na hindi niyo pala kami napapabayaan. Sinagot ang mga panalangin ng mag-ina dahil ngayon, wari ibinuhos ng langit ang biyaya na bunga ng pagsisikap. So, ngayon nakatira na kayo sa mansyon. Mukha na kayong mga donya pareho. May pagbabago ba sa kalooban? Wala po. Wala. Pareha pa rin po kami ngayon noon at ngayon. Pero ano man ang naging pagbabago sa kabuhayan o narating ng kanyang pangalan, nananatiling nakatapak pa rin sa lupa ang kanyang mga paa. Kapiling man niya ngayon ang mga pinakasikat na personalidad around the world, sa puso ni Charis, mananatili pa rin daw siyang tagahanga ng mga ito hanggang ngayon. The fighting pride of Sarangani Province, Philippines. Lakas ng kamao at tibay ng dibdib. Yan naman ang puhunan ng pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao. Ang kinikilala ngayon around the world bilang pound-for-pound king. Sa kanyang pinakahuling laban kay Antonio Margarito ng Mexico, nakuha ni Pacman ang kanyang ika-8 titulo sa boxing. At ang kauna-unahang pagkakataon na maging kampyon ng iba't ibang dibisyon. Pero kung limpak-limpak na salapi ang kapalit ng bawat suntok ni Manny ngayon, noon, suntok daw sa buwan kung makakain sila ng 2 beses kada araw. Once a day lang, tapos lugaw pa yun. Lugaw? Oo. Na walang ulam? Wala, asin lang. Naging panadero sa General Santos City. Pero nang kumita sa boxing, tinuloy-tuloy na niya ito. Hindi para makilala sa buong mundo, ngunit para malagyan lang ng laman ang kumukulong mga sikmura. Kita ko noon, 100 pag nanalo, tapos 50 pesos pagka natalo. Professional na ako, medyo malaki na. Unang fight ko sa professional, 1,000. Hanggang palaki na ng palaki. Yung formula mo ba dati sa sarili mo, hanggang ngayon yung pa rin ang formula mo? Wala noon hanggang ngayon. Kung pag sinabi kong focus muna ako sa training ko, talagang focus sa training. Pero habang nananalo, mas nag-aapoy ang kanyang damdaming makapagbigay karangalan sa bansa. Mabilis nang umiti ang swerte kay Manny.
At ang dating sa panaginip lang niya hinahabi, naging katotohanan na. Pero tila nakatatak na sa kapalaran ni Manny ang tagumpay sa kanyang pagbabalik sa bansa kahapon. Muli siyang ipinagbunyi ng sambayan ng Pilipino. Muling napatunayan ni Pacman na isa siyang kampiyon, hindi lang sa ibabaw ng ring, kundi maging sa mas matinding mga laban ng buhay. Pero sa lahat ng ito, mula noon hanggang ngayon, pasasalamat sa Diyos at sa kanyang mga kababayan ang palagi niyang bukang bibig. Salamat sa lahat ng mga kababayan ko sa walang sawang pagsuporta. Gaya ni Manny, dumaan din sa butas ng karayom ang mga awit na si Arnel Pineda. Dating palaboy sa kalsada, ngayon iniidolo na around the world. To the point na nung namatay na yung mother ko, naghiwa-hiwalay na rin. Nagkahiwa-hiwalay na. Kasi sinama ng father ko yung two younger brother ko. Tapos ako, yun na yung nagsimula akong tumira sa kali-kali, makitira sa mga kaibigan. Tapos pag talagang nakakayanan tumira sa kaibigan, tutulog sa luneta. Bata pa lang mahilig na sa pagkanta si Arnel. Dinala si Arnel ng kanyang talento sa mga banda. Pero ito rin ang panahon kung saan sinubok ang kanyang katatagan. Drugs, alcohol, yung mga things na I should have not done. So, nasubukan mo pala lahat, everything. Pero ang lahat ay nagbago nang makilala niya ang kanyang asawa na si Cherry. Taong 2007, isang manonood ang kumuha ng video ni Arnel habang kumakanta kasama ang bandang Zoo Club. At matapos ang 2 buwan, isang tawag ang bumago sa landas ng buhay ni Arnel, ang alok na maging soloista ng bandang Journey. Nilsson, kukontakin ako. Sabi ko, that's a lot of BS. Sabi ko sa kanya. Pero kilala mo na yung Nilsson. Oo, sabi ko, imposible, superstar to. Pinabilib ni Arnel ang mga tagahanga ng bandang Journey around the world. Mula noon, tila nabuhay ang natutulog na karera ni Arnel. Nakapagtanghal siya kasama ng banda sa iba't ibang bansa sa mundo. At unti-unti, bumukas ang pinto ng tagumpay. Naniniwala ka ba sa swerte? Dito sa nangyari sa akin, I think I call it fate. Nakapagpatayo na rin si Arnel ng sariling bar sa Tomas Morato sa Quezon City. Ang lahat daw ng ito dahil natuto siyang pangalagaan ng kapakanan ng kanyang sarili at ng kapwa. I have lots of supplements then. It's good for my for my whole being talaga. Natural na siya, energizer siya. Hindi siya katulad ng mga ibang drinks sa pag ininom mo. You're only active for a couple of hours tapos meron siyang crash time na talaga pagod ka. Pero ito, it's just natural, hindi mo napapansin, hindi ka napapagod, pero wala siyang side effect. So good effects, anti-cancer pa siya. Bili pa ko sa mga produktong Pinoy. Sa pamamayagpag sa kani-kanilang larangan, napatunayan nila Arnel, Charisse at Manny na kapag nangarap ka at buo ang loob mo na ito'y makamit, darating din ang tagumpay at pagkilala. After all the